Sa iba pang mga balita, mas pinalawag pa ang paghatid ng pinabilis na internet access sa harap ng pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Ito ay sa tulong ng bagong lunsad na Phase 2 at 3 ng National Fiber Backbone Project ng pamahalaan na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita, live. Aljo, lalakas na ang internet ng milyong-milyong Pilipino sa katimugang bahagi ng Luzon, ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Inilunsad na kasi ang Phase 2 at Phase 3 ng National Fiber Backbone na pinangunahan pa ni Pangulong Marcos dito yan sa Palo, Leyte. Mas mabilis na internet connection at maasahang online access na ang mararamdaman sa Southern Luzon at katimugang bahagi ng Pilipinas. Nailatag na kasi ng Department of Information and Communications Technology sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang core fiber infrastructure sa Cagayan, Calabarzon, Bicol, Eastern Visayas, Northern Mindanao at Davao Region. Phase 2 at 3 ito ng National Fiber Backbone Project na formal na inilunsad ni Pangulong Marcos ngayong araw. Mahigit 600 tanggapan ng gobyerno ang magkakaroon ng mabilis at maaasahang internet. Mapapakinabangan ito ng halos 17 milyong Pilipino, 17 million Filipinos. Kapag sinabi nating fiber backbone, mas mabilis na ang daloy ng impormasyon. Mas maaga ninyong malalaman kung may bagyong paparating o kung may job opening sa iba't ibang bayan. Mas madali ninyo makakausap ang inyong mga mahal sa buhay. Saan man dako ng bansa. Halos 1,800 kilometers sa aerial fiber optic cables ang naikabit ng pamahalaan na maghahatid ng 100 gigabits per second na bandwidth. Ibig sabihin, tutulin ang mga serbisyong ginagamitan ng internet. Mapalalawak ang access sa edukasyon, pagninegosyo, turismo at kabuang digital economy. Sa tulong na ito, makakahanap kayo ng mga online buyer para sa inyong paninda. Makakapagpanood din kayo ng mga online tutorial kung paano magluto, magnegosyo, paano magtanim. At dahil din sa mas maayos na koneksyon, maaari nang makasabay ang bawat Pilipino sa balita sa buong mundo. Pero Aljo, hindi pa lahat ng lugar sa bansa ay may internet. Kaya naman puspusan ang pamahalaan sa paglalagay ng libreng internet. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang paglulunsad sa Arthur Leyte Landing Memorial National Park. May ilang bahagi ng bansa na hindi pa rin naabot ng signal. Kaya narito kami ngayon upang mailapit ang internet para sa lahat, lalo na sa mga nasa gidas, yung mga isolated and underserved areas. Ito po ay tinatawag nating digital bayanihan. Ito ang isama-samang pagkilos ng pamahalaan, pribadong sektor at bawat Pilipino para siguraduhin walang maiiwan sa digital world. Target ng administrasyon ni Pangulong Marcos na mas mailapit ang mahalagang impormasyon sa mga residente at turista na may kinalaman lalo na sa early warning system para maiwasan ang malaking epekto ng mga sakuna. Matatandang isa ang Palo, Leyte sa mga lugar na labis na nasalanta nang humagupit noon ang super bagyong Yolanda. Samantala, Aljo, ngayong araw din ay tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang puspusang rehabilitasyon sa San Juanico Bridge at bago matapos ang 2025, target ng pamahalaan na mabuksan na sa mga sasakyan na may kapasidad na 12 tons itong San Juanico Bridge para mas marami yung makapagbenepisyo at hindi maantala yung mga produkto at serbisyo. Yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Palo, Leyte. Balik dyan sa studio. Maraming salamat, Clazel Pardilla.